tol, paalala lang, ang mga opinyon, kalokohan at kwentong maririnig nyo dito sa podcast na to ay mula sa aming mga host at bisita lamang. Hindi ito dapat gawing basehan ng buhay, school project o rason para awayin mo mama mo. Para lang ito sa kwentuhan, tawanan at konting kalat na opinyon. Kung may matamaan, wala kaming pake sa feelings nyo. Joke lang, walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tama man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Chris Delano. Maricar. Ang inay. Usually lagi akong huli. Hinintay mo ba si Gab? Usually lagi akong huli. Okay. Isa pa. Okay. Okay. Tiny Montana. Chris Delano na kagad. Ako ba muna? Di ba ikaw yung... Ikaw dapat yun Oo eh. nga. Oo nga eh. Oh, Pay sorry. attention, pay Ako rin kasi attention. yung nagabang eh, Gabram. Sige. Pay attention. Okay. 3, 2, 1. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Maricar. Chris Delano. At ang guest natin ulit, kahit ayaw na namin, Jeffrey. Yeah. So, nandito kami sa napakagandang lugar ng Maldives. Maldives? Nakapunta na tayo sa Maldives noong nakaraan, pero ito sa left side ng Maldives. Binalikan. sa ibang barangay ng Maldives to. Barangay. Hindi, kidding aside, nandito tayo ulit sa napakaangas na coffee shop. Siyempre, ng Walsy Coffee, El Paborito. Dito lang yan matatagpuan sa Katipunan Street sa Concepcion 2, Marikina City. Tama, Concepcion 2 to, no? Concepcion 2, Marikina City. So, ayan. Kamusta kayo, guys? Ayos lang. Busog ako, tol. Shoutout pala sa Jaja's Eatery. Ay, oo. Grabe yung pinakain sa atin ni Jaja. Yung Hungarian. Ang sarap ng Hungarian. Yung breaded pork chop, tsaka yung chicken. Chicken, yung crispiness ng chicken. Tapos yung iba't ibang sauce ng Jaja's Eatery, no? Yung cheese, salted camel. Dito lang din yan eh, malapit sa ano. Dito sa lang malapit din sa walking distance siya mula sa Walsy Coffee. Coffee. tol. Walsy Coffee. Coffee. Okay. So, ayun. Busog ako. Kumusta? Ayos Anong bago? lang. Ano meron? Gulo ng Pilipinas ngayon, tol? Sa newsfeed. Pagkagising ko nga, nagulat ako eh. Sabi ko, puro bugs. ano ako eh. Puro ganun. May kaba. Kabatingan. So, yun. Nakita ko na nakaraan, tol. Sobrang gulo na ng Pilipinas. Nababalitaan niyo ba yun? Yung movie rider na Oo. naghatid ng pasahero, tapos tinuspok siya nung... Saan ba yung Caloocan? Nagpahatid daw sa Caloocan. Oo. Grabe yun, tol. Pero Pero binok siya, di book. Binok niya yon. Binok siya ng... nung sumaksak. Tapos bumaba, akala ko bubunot ng pamasahe. Tapos biglang Wala. tinusok sa gilid, tol. NMAX ba yung motor nun? Hindi ko natanong eh. Hindi, parang eh. Hindi ko masyado nakita. Pero parang hindi eh. Oo. Hindi siya ganun ka-bulky. Di ba? Ang NMAX Oo, bulky kasi. oo. Bilugan, kumbaga. Bilugan. Mm. Pero yun nga, hindi pala siya yung unang beses na Ginanon. biniktima. Yung isa, Hindi namatay. hindi namatay. Pero sinaksak din niya. No. Kukunin yung motor, ganun. Ganun Kasi din. may naglabas ng CCTV na same nung gumawa ng krimen. Tapos din siya, Yung ba yung rider. parang may tricycle? Yung may tricycle na Yun CCTV. Oo. Yung nakaabang siya doon ng matagal. Tapos naghihintay siya ng pwede niyang, alam mo na, Na biktima. So Biktimahin. iba yung iba yung bago, iba yung sinasabi mo na biktima niya. Oo, parang naglabas yung hindi namatay, unang biktima niya yun. Tapos itong namatay, na move it, biktima niyang pangalawa. I don't know kung pangalawa nga lang. Pero Oo. biktima, ito yung latest. Oo. Kasi nakita ko sa CCTV, parang, hindi ko alam kung una yon or second. Parang kasi may mga tao dun sa CCTV. Tapos, sinita. Tapos, tinapon yung motor. Kinuha yung motor ulit. Iba yun, tol. Ito si Move It. Move it nga. Oo. Move it nga. Yung sabi, Siya yan. sabi niya, babariling kita. Hindi yan. Parang siya rin yun ata eh.
Hindi, dalawa kasi. Dalawang incident. Yung gulpi sarado, siya rin yung may kaso na siya dati. Oo. Prior to yung 3 huli. years ago lang. Oo. Yan na talaga ginagawa niya. Siguro, hindi ko natanong din. pero pero drug addict daw eh. Bugbog nga yung ano niya. Naawa ka? Hindi. Kasi Ina, nakikita naawa ko ka sa parang ganun? sinasabi. Maawain pala to eh. Hindi ako naawa. Hindi ako naawa. Dapat sa ganun, kapalit na din yung ano eh. Hindi, para Ano, sa akin, blood hindi. for blood. Hindi. Oo. Ang sabi ko nung nakaraan, hindi niya deserve mabuhay. Pero naiisip ko sa kabilang banda, tama rin yung mga nagko-comment na dapat mabuhay pa ng mas matagal yan sa pinakamahirap na paraan. Ay, alam mo ba, may kasabihan may quote na napanood ko sa King of the Dot dati. Hmm. Isa sa mga bars niya na dying is easy. I hope you live forever and hate yourself. Di ba? Ayun yung pinakang worst Parang ano yan eh, parang not invited, don't go. Ayun nga, yun yung sinasabi ko na parang, kasi ginawan ko siya ng reaction video nung nakaraan. Kasi tol, naawa ako. Yung, Naawa ka sa dun kriminal. Victim. sa anak nung namatay. Kasi 1 year Tol, old pa lang yun. 1 year old, may autism. Tas patay na yung nanay. Single parent. Ay, Single. God. Tapos pinatay pa nila yung tatay. Parang, tangina, di ba? Pwede mong hold upin eh. Okay. Kasi maraming masamang tao sa mundo. Di sige, hold upin mo, kunin mo yung gamit. Pero tol, ba't pa kailangan patayin yung tao? Hindi naman sa tama namang Hindi hold up, talaga. Pero kung yun na talaga, may mga ganun tao talaga na hold upper na hindi mo mapipigilan. Pero wag na kayong pumatay, king ina nyo. Di ba? Tapos no, may pamilya, may iwan. Oo, tangina. Pero kung ako yun, Alin doon? Sino doon? Yung autism? May autism? Hindi, yung suspect, yung kriminal. Tol, papapiansa ko na lang yan, tol. Paano papapiansa? Para patay mo na. Oo. Papapiansa tapos pabubugbog ulit. Hindi, ba't butang ina pinansa mo pa para magbubugbog? Huwag patayin. Huwag patayin. Pahirapan lang, tol. Suffer, man. Pero kasi, ito yun tama din naman, nagme-make sense kasi yung pinanood ko ng Daredevil, yung nakita ko sa inyo ng mga nakaraang podcast pa. Si Daredevil, grupo sila ng mga vigilante. Uy, grabe naman talagang wild si Kopi. Thank you. Grabe. Ano yung in-order nyo? Ba't ang dami nangyayari? Sa akin, Matic Cookies and Cream. Cookies and cream. Ito. Yan. Ito, Biscoff? Ano ba Hindi. yan? Nati Nati Choconari. Choco. Grabe pala dito sa Wild. First time ko dito eh. Talaga? Wala ka pala eh. Lagi kami dito eh. Pasensya Pawad nga ng mga straw para malaman natin yung kung gaano katinding greatness niyan. Pero yun nga, tol, sobrang nakakaawa yung batang may autism. Kasi isipin mo, hindi na, sa inyo yan, sa amin yung maninipis. Tol, pasaksak na lang nung straw dun sa, parang mali. mali yun na. Pero yun nga, tangin na tol, isipin mo, paano mabubuhay sa mundo yung bata na yun? Hindi. Sa bahay ba nila? Hindi dahil Hindi sa... ako nakapunta pa yun eh. nga, yun nga. Hindi. Wala bang sinabi na may kasama pa sila Siyempre sa siguro may kamag-anak yun. Oo, Pero for ito sure. kasi, ito ang masakit na realidad. Yung normal lang na tao, na bata, sobrang bigat na responsibilidad para sa ibang taong maiiwanan nun, lalo kung malayong kamag-anak o kamag-anak lang. What more yung may condition yung bata. Oo. So, mabubuhay siya ng nakakaawa kasi he can't get yung love tsaka yung pag-aaruga sa kanya nung Na same magulang sa niya. parents niya. Exactly, Oo. di ba? Alam natin yan. Kasi hindi lang naman to yung unang storya ng may mga ganyan eh. Di ba? So, yun ang nakakaawang side doon na parang Sarap nga. Tikman mo. Bawal ako sa coffee. Tay! Walang coffee yan. Milk tea! Stupid! Kakang ina mo, legit. Oo, Huh. Sawati ka! Anyway, ang bading nun Anyway, yun nga. So, parang para sa akin, tol, oo, may hindi tama mang hold up. Tol, mali yun. Ang laki ng katawan mo, magtrabaho ka. Pero kung talagang may ganun, na hindi na natin kontrolado, tangina, bakit nyo pa kailangan patayin? Di Tsaka ba? ang tanong, ba't nakalaya yun in the first place? Kailan? Exactly. Hindi yata Kasi- siya nakalaya eh. Hindi siya nakulong. Nakulong siya 3 years ago. Kakalaya lang yung 3 years ago. Hindi. Nakalaya siya 3 years ago. So bakit nga siya nakalaya? Kumbaga, 'di ba dapat meron mong Na-serve- assessment yan na Na-serve na yung siguro, sentence. Oo nga, pero di naman porket na-serve. Lalo na kung repetitive patterns. Most likely, hindi din yun yung first case niya nung nakulong siya. Yeah, I'm sure. Diba? Kasi Malamang may parang mga... sanay na sanay siyang gumawa ng kamalian eh. Oo.
So in the first place, bakit nakalaya yan? Na-gets naman, sinerve mo na yung sustensya sa'yo. Pero Ano? ano bang... Ano yung sustensya? Ano, Sentensya. ano bang tamang term? Sentensya. Sintensya. In English sentence, di ba? Sintensya. Yeah. Sintensya. Sustagen? Sintensya. Okay, na-serve niya na yung sintensya niya. Pero dapat ina-assess pa rin yung behavior nung buong time na nasa kulungan siya. Kasi 'di ba sa ibang bansa ganoon naman din eh. Pwede ka Ina-assess kasing kunwari magbago ka doon tapos Oo. pag Labas labas mo. Nagpanggap-panggapang ka na. Oo. paglabas mo nag-drugs ka ulit or anong ginawa mo. Exactly. So, yun yung mga pwede naman kasi ganun tol eh. May isa pang movie rider na pumick up somewhere yata sa Makati o basta din sa Metro Manila, hinatid sa Cavite yata. Neto lang din. Oo. Tapos pinatay din. Diba? Seryoso ba? Hindi siya Move It. Basta hindi ko alam kung Move It pero Hindi, parang- taxi. Parang MC taxi din. Food delivery rider. Siguro. Oo. Grabe, no? Tol, Ina. speaking of which, na-open kasi ngayon yung death penalty para sa kanila eh. Oo. So, kayo ba, tatanungin ko kayo, pabor ba kayo doon? Nako! Mahirap na usapin yan. pero Ako muna. Kasi baka gamitin. Napag-usapan natin kanito off kami. Ay, kanina nag-usap din tayo sa kotse. Oo. Di ba mamaya siya magsabi ng linya ko eh. Pero tol, para sa akin kasi. Hindi, si Tiny, pabor talaga siya. Ako ang sinabi ko kay Tiny kanina, pabor na hindi. Kasi, kagaya nga na sinabi ni Tiny, word per word sabi mo. Verbatim, sige. Verbatim mo. Wala akong pakialam sa kanila. Dapat Akala ko sasabihin mo yung ano eh. Akala ko sasabihin mo, power tripping na yung mga politiko tsaka mayayaman Hindi, ngayon. Kaya, ako nagsabi. Hindi, teka lang. Ang galing talaga ni Delano magbalik sabi, na. Okay. sabi ni Tiny, wala akong pakialam sa kanila, criminal sila eh. Kahit naman ako, wala akong pakialam sa kanila, dapat talaga may parusa talaga sa kanila. Tsaka, Dapat. Doon ako pabor talaga sa death penalty. Pero at the same time, kaya hindi rin ako pabor, kaya ako 50-50. Kasi paano nga naman din yung mga inosenteng na aakusahan. Kasi aminin ng natin, ganun. marami nakukulong na wala talagang kasalanan. Oo. Oo. Tapos ngayon, at the same time, sabi nga ni Tiny, wala kang pakialam sa kanila kung criminal sila. Pero sabi sa kanya, hindi pwede kasi wala ka lang pakialam until someone in your family na mangyari yung ganun. Tama naman. Kaya, pero syempre, kung ikaw sa sarili mo, wala ka namang ginagawang masama, hindi ka din talaga matatakot. Ang kinakatakot ko lang doon sa part na yon is, alam mo naman Maipasa. paano mag-power tripping Yes, yung yes, mga yes. nasa taas. Yes. Lalo na kung galit siya sa'yo, tapos may power siya, pakulong ka niyan, tapos biglang, Death penalty. Iba isintensya rin sa'yo. kasi yung makaaway may power talaga. Nung nakaraan, kaaway ko si Superman. Talaga, nakakatakot din talaga. Pero, Pero yeah, kidding aside. pero yun yung pinaka-point ko na ano siya, double-edged sword. Yeah. Sa'yo yun. Oo, Ikaw, sa akin. attorney. Subjective. Kasi, So technically, ganun din. Oo, kasi tol, kung titingnan natin siguro, magkakatalo sa provision ng batas. Example, yung crime na na-commit is heinous crime or yung So, depende sa gravity nung... Oo, yung bigat ng kasalanan. Kasi tama din yung sinasabi ni Chris, may mga napagbintangan eh. Pero totoo. mga minor crimes like yung theft or ano diyan, pwede naman yang ano eh. Palagpasin. Oo, Pero pwedeng kulong lang. serve lang. Pero pwedeng matakot lahat. Kung sisimulan natin sa pinakamababa, simulan mo sa jaywalking. Pag jaywalking, death penalty kagad. Ewan ko kung may... May mag-jaywalking ba? Ewan ko kung may... Pero, Puta, jaywalking lang yun ba? Pero may death penalty naman talaga dati pa, which is, ayun nga, baby ama. Diba? Ang naging death penalty sa Pilipinas, dalawang klase. Isang silya elektrika at saka lethal injection. Lethal injection. Oo. So, kung kayo ang papatayin, kung kayo ang i-execute, anong pamamaraan gusto nyo? Halimbawa, ikaw, may krimen ka ginawa. Siguro, injection na lang ako. Lethal. Gusto ko yung ma-feel yung kuryente. Siyempre, maangas siya eh. Paano magkano sa gatas na yun? Gusto ko ma-feel yung kuryente. Bring ito! Dandaan lang, tapos pag kaya, sige, lakasan mo pa. Wait, masakit pala guys. Injection na niya. Pero di ba pagka halimbawa, Tanongin multo ko nun. Alin doon sa dalawa? Tanongin multo. Alin doon? Ba't hindi both? Pwede, no? Pero grabe yun. In-injection up. Kasi pag in-injection na kayo, hindi pa agad yun eh, di ba? Oo. Tapos habang hinihintay mo, kinukuryente yun. Ikaw,
Lethal. Si huling nabalitaan kong naanuhan ng death penalty sa Pilipinas, si Leo Echegaray. Echegaray. Which is rape yung kaso niya, di ba? Anak niya ba yung ni-rape niya? Hindi. Parang Stepdaughter, parang gano'n. So technically, parang anak Amain, niya. Anong year yan? Tagal na Tagal na, Erap days pa yun. Erap. So, nung panahon ni Erap, ano siya? Kasi di ko na ma-recall eh. Nung panahon ni Erap, may death penalty. Meron. Matagal na ang death penalty. Tinigil lang. Kanino tinigil yan? Gloria Yung ba yun? Arroyo time. Oo, kasi si Erap meron pa eh. Oo. Ang una, sila Electrica yung panahon nila, Cory, Marcos. Tapos, nung kay Ramos ata nag-start yung lethal eh. Hindi ko alam. Hindi ko Or natanong eh. Erap. Parang ganon. Pero, iba't iba ang klase ng death penalty sa mga history at sa iba't ibang bansa eh. Merong yung guillotine ba yun? Yung garote? Oo, garote. Oo. Tapos meron yung pinuputol yung ulo. Oo, yung pinuputol. Ayaw mo Ay, nun? grabe yun. Ayoko nun. Oo. Ayoko nun. At least mamatay ako ng Papayag buo ako yung nun katawan ko. kung ipis ako. Buhay pa rin ako kahit putol yung ulo ko, di ba? Tol, speaking of ipis, ang random nito Nakapanood ako ng reel nung nakaraan. Kaya pala ang ipis na bubuhay pa, kahit putulin mo yung ulo. Kasi hindi siya humihinga through Nose. sa ulo, Oh, sa ganun. okay. Nasa bandang puwetan yung air vent niya. Yung hingahan niya. So, kahit mahiwa siya sa gitna. Ulo lang usapan eh. Ulo. Okay. Pangit mo paano ka papatay ng ipis? Ano lang? Ulo lang? Hindi, sinasabi ko nga lang, kung kahit maputol ang ulo ng ipis, king ina nito kausap no? Kahit maputol yung ulo Yung ng ipis. imagination niya biglang grumabe. Hindi, meron na, Pag-usapan kasi lang. yung blood circulation pala ng ipis, hindi kagaya ng sa tao na nagsisirculate sa buong katawan. Sa kanila parang may saktong iniikutan lang dun sa edge. Parang okay. ganun. So, yan. Ang random na naisip ko yung ipis. Pero... Pero kayo, pabor ba? Ako lang yata sumagot Ako pabor ako sa death penalty. Ako din. pabor. Same. Pabor ako sa death penalty. Kasi ngayon, pagkaisipin mo, Hindi ko na para pwede nila ako i-quote na grabe ka naman paano yung napagbintangan. Ayoko na siyang isipin. Pero para sa akin pabor ako sa death penalty. Pero feeling ko dapat Kasi mas marami pa ring nakakasuhan ng may kasalanan sila versus yung napagbintangan o tinaniman. Kasi ngayon, yun nakikita ko, ang daming hindi pabor sa death penalty. Kasi nga, hindi ko alam kung yung iba nga nakikisabay lang eh. Alam mo yun? Bandwagon shit, no? Pero pagka... Bait-baitan. Pagka iisipin mo, yung mga taong nagsasabi na hindi sila pabor sa death penalty, ano yun eh, hindi nila alam kung ano yung pakiramdam ng tao Na nagawa ka Hindi. ng... na nagawa eto. ng... Majority kasi sa mga ganon, malakas yung paniniwala sa relihiyon. Isa rin yun. Kaso Isa pa yun. attorney, meron kasi Morality. akong mga nakikita na hindi naman na, bandwagon, katulad na sinasabi ni Tiny. Di ba? Hindi na sa religion eh. Wala nang ano. Kasi ang dami kong nakikita. Bakit? Sige nga, ako sasabihin ko ngayon na hindi ako pabor, ayoko talaga ganyan. Paano kung maranasan ko isa sa pamilya ko? Yan yung sinasabi ko. Ibabalik ko yung tanong sa'yo, Besh. Ang sabi mo kanina, you won't know the pain and the gravity ng death penalty unless mapunta sa pamilya mo na mapagbintangan. Napagbintangan lang. What if balik na rin na yung krimen yung krimen na nangyari naman sa pamilya mo, di ba? Nangyari naman na. Kasi sa pinsan ko Hindi, eh. oo nga, pero gagets mo yung point ko. Oo. Siguro I would consider din talaga. Kasi sabi ko nga pabor ako na pabor din, na hindi din pabor. Oo. Parehas, 50-50. Pero 50-50 talaga. Pero in reality, dapat talaga matanggal na yung mga salot sa lipunan. Dapat. Reality yun. Ayun yung kasi wala na silang takot eh. Pero again, dapat may hard evidence. Dapat. Okay yung death penalty Basta basta may hard hindi na evidence. siya hindi siya magagamit sa ibang yung parang Siguro, bakit hindi. ito? Magkaroon ng standard. Let's say, Oo. ipapataw ang death penalty kapag talagang may CCTV, yung footage, may maayos na ebidensya talaga. Hard evidence talaga. May hard evidence talaga na, specifically, video. Ako kasi para sa akin ang pinaka ay ang dapat patawan ng ganyan para sa akin pagka nabiktima mga bata. Yung mga Rape rape. pa yun. Yeah, mga rape. Yan talaga. Mga grape. Grape. Oo. Pero alam kasi nyo, ang hirap kasing ang hirap sabihin na na hindi magbabago pa din naman yan. Pero hindi mo alam yung pain nung tao hanggat hindi ikaw yung nandun sa Tsaka- sapatos niya.
Tsaka Okay the ba yun? moment na ang isang tao ng rape, mentally fucked na talaga yan. Hindi na magbabago yan. Exactly. Kumbaga para sa akin, tol, sige. Ang sex, ang libido, ano yan eh, mga physiological needs ng tao. Pero tol, yung the moment na mangpuwersa ka para mairaos mo yun at especially pag ginawa mo sa mga bata, yung talagang mga, alam mo, minsan as early as sanggol may gumagawa na nun. Ano yun, tol? Kung ina mo, mentally fucked up ka talaga. Hindi na siya normal. Or hindi ka mentally fuck up, kundi sinamantala mo yung pagiging bata ng bata. Exactly, ganun pa rin yun. Paano mo maiisip gawin yun kung hindi fucked up yung utak mo? Ayun ang dapat inatulan ng death penalty. Exactly. Tsaka- Ikaw, Jeffrey, Kung ako, dapat ang mag-decide ng death penalty, separate entity like Supreme Court. Kasi kung nasa TOJ level, tangina, ma-influensyahan kasi. Pwede rin. Tama. Kasi Supreme Court is the highest Oo. court of the land. So, but at least doon, fair yung justice, tsaka yung whatever na mapataw doon sa tao kung ano pa siya, tawag dito yung guilty ba siya or not. Or kung ayaw nila ibalik yung death penalty ng maayos na proseso sa mga trial o may hard evidence, tangina ba't di mo ibigay yung trial sa tao? Ito nga, di ba meron, Diba? o halimbawa, gumawa ako ng krimen, tapos, si attorney yung ginanong-ganon ko. Ano? halimbawa, So, ginanon-ganon mo si attorney? Halimbawa, ako yung suspect, si attorney yung biktima ko, tapos ikaw yung yung kamag-anak ni attorney. Minsan, ang tagal ng justice para kay attorney. Kaya ikaw na mismo yung exactly. gagawa ng Bata sa kamay nilalagay. Mer- Diba? Vigilante. May ganun na tao. Meron recently na post na ganun na parang ni-rape tsaka pinatay yung anak niya. Ginawa niya kasi natatagalan siya sa... Yung ba yung sa payphone? Oo, parang ganun. Tapos binaril niya yun nung dumaan? Oo, yun. Pero huli siya. Ayun yung Okay kapalit. lang. okay Pero lang. napawalang sala siya. Napawalan Napawalan sala. sala Meron yun. pa rin sa Not ibang sure. bansa yung nanay sa court niya mismo binaril Yung yung... babae din. Oo, diba? Wala eh. Parang... Pero at wala least, siyang... ikulong mo na wala ako siyang na remorse paghiganti dun. ko. Wala siyang remorse doon. Wala. Oh, Yung syempre. nanay. Oo. Cooking ina. Ano siya parang satisfying. Kumbaga tang ina, you deserve that shit. Diba? Pero masama pumatay. Oh, Masama syempre. po matay. Pero, tol. Pero kung it was agreed upon sa court, I think kasi ang gulo talagang 50-50 ako pero kung based on hard evidence, talagang pabor ako na may death penalty. Ako pabor ako. Kasi for example, itong nanaksak na movie, hard evidence yun, no? CCTV. Dapat na simulan sa kanya. Tangina pare, may isang angulo nung May isang angulo ng CCTV. Naglalakad siya, tol. Tulong. Tapos dumudura na siya ng Nakalakad dugo. pa siya eh. Tapos bumulag ka rin eventually. Kasi parang, parang, pa yun, adrenaline pa, di ba? May adrenaline rush pa siya sa katawan. Pero ito yung mga majority din na may ayaw, siguro I would say, yung mga mismong politicians din. ayun na nga yung next question ko. Tol, naniniwala ba kayo na, or ano ba kayo sa, parang may, Kaya mo yan. paano, hindi ko alam paano siya i-construct pero, naniniwala ba kayo na parang part of it na ganun yung sistema ng nangyayari sa society dahil din sa government Oo system. naman, yung mga lawmakers. Government system. Oo. Isa sa mga nakita kong tumututol sa death penalty ay yung mga politiko na, naalala nyo yung may nagsuggest na parang dapat yung mga plunderer, mga may Bato. graft and corruption, Si Bato. dapat bigyan ng death Death penalty. penalty. Ang daming umayaw. Ang daming tumutol. Ang tanong, bakit? Bakit? Ayun. Diba? Alam ko si Robin Padilla ata death Death penalty. eh. Oo. Ang nag-ano nun si Bato Guys, wala kaming kinakampihan ng mga politiko kasi kung meron kayong mga makikilalang tao na walang pakialam sa politika, hindi walang pakialam sa Pilipinas pero walang pakialam sa mga politika at mga politicians. Siguro kami na 'yon. Wala kaming pinapanigan, wala kaming halos din na nga kami bumoboto 'Di ba? Mali, pero it is what it is. Siguro hindi kami yung tipong may tatawag nyo na halos sambahin na yung mga Mga politiko, politicians. oo. Kasi in the first place, hindi naman dapat sinasambahin mga public Correct. servant. Servant nga eh. Kaya Kaya yung nga word.
Dudusin Hindi yung na mga yan. humihingi kami. Yung mga yan, alipin natin yan eh. Tsaka Technically, hindi na nga tayo maasa sa politiko na kung paano tayo kikita eh. we don't work for the government. The government works for us. Dapat. Ideally, ganun. Oo. Pero itong mga politiko kasi, parang ang gusto nila, putang ina, mas mataas kami sa inyo. Mayor ako eh. Governor ako eh. Hindi ganun yun. Di ba? Parang mali. So, dapat, doon lang tayo sa tama. May mga maangas talaga ng mga politicians eh. Yung parang, nakala mo, Pangalanan mo. itong si tangina bukas kinidnap na ako, no? Bakit hindi? Kasi seryoso, halimbawa, meron kang napatrouble ka sa isang kamag-anak ng politician. Yun yung mga Tangina, pumapower trip yung mga yan. Totoo, Gumagamit ng totoo. influence yan. Totoo. Na parang akala mo, nakakataas sila na in reality, they work for the people, not the other way around. Yes. Diba? Pero, para sa akin, Tol, dapat, kung gaano kabigat yung kaso mo, dun mag-i-start yung death penalty talaga. Tama si attorney, yung gravity, yung severity ng case mo, hinus ba yan, o kahit ano pa. Diba? Parang, kasi, that is the only time na magkakaroon ng fear yung tao ulit sa gobyerno eh. Oo. Kasi ngayon wala nang pakialam ng tao sa gobyerno Totoo. eh. Totoo. Lalo Isipin Pero- mo yung mga OFW, sumusunod sila sa batas ng ibang bansa, pero sa mismo nilang bansa, wala silang pakialam. Hindi sila takot eh. Technically, tayo. Hindi tayo ganun takot. Sa Dubai nga eh. Tangina, magnakaw ka lang. oo. O kaya drugs. Ay, Diyos ko. May mga kilala nga kaming Pinoy doon, nagpupuslit ng gin eh. Pasimple. Kasi nga, di ba, ano yung alak doon? Palagay mo Parang ba noon. pag halimbawa na-declare na okay na may death penalty na sa Pilipinas, palagay mo mababawasan yung crime rate? I would say yes. Somehow. Oo. Somehow. Kasi parang hindi na magdadalawang isip sila kasi kung ano Oo. man yung gagawin nila, hindi rin sila mabubuhay Oo. kahit magawa nila yun. Pero dapat hindi exempted ang politicians Hindi dito. dapat. Kasi in the first place sila not all pero alam naman nila sa loob ng government yan na alam din nila dyan kung sino yung mga ginagawang mali pero they chose to be silent. Pero alam mo, kahit na generalize o natag ang mga politicians na ganito, na ganyan, na Mga ganito. mababait. Meron pa rin mababait. Meron pa rin na alam ko, naniniwala pa rin ako deep inside na meron pa rin natitirang mga politiko talaga na natapat dun sa sinumpaan nilang maglingkod sa bayan. Totoo naman. Isa si I would say, hindi ko siya kilala, Huwag ka na magbanggit. hindi ko siya kilala ng sobra, pero yung mayor sa Pasig, isa sa mga may good governance na sinasabi na sa track record, tas may mga buhay na saksi rin. So, sana kung lahat ganun. Iba kasi kapag yung politician hindi siya para sa sarili niya or para sa pamilya niya. For Dun siya, humanity. Pero kasi, parang ang nangyayari kasi pag naging politiko ka, lamunin ka ng sistema no? Temptation. Kahit Ayun gaano talaga ka yun. kabait. Yung mga nakapalibot sa'yo, mga Chris Delano level. Sige, magiging Chris Delano na rin ako. Parang ang sarap lang isipin na sige nga, sige. be a tiny Montana in a world of full of Chris Delano, di ba? Oo. Ikaw, pagka halimbawa naging politiko ko, palagay mo matetem ka sa mga bagay-bagay. Feeling ko, isa ako sa mga magiging matitinong politiko talaga. Pare, Sige. ang hirap sabihin yan, Lagyan pero natin ng level. as much as possible, gusto kong maging tapat sana. Pero kung Maging tapat Pero sana. kung maging corrupt ka konti lang. Ganun. siguro ang hirap kasi Lesser sabihin evil yan ka lang, eh. lesser evil lang. Ganun pa rin yung tol. Walang halfway crook eh. So para sa akin, magnakaw ka ng piso, magnakaw ng 1 milyon, parehas yun. Magnakaw ka na lang ng 1 milyon. Di ba? Oo. Hindi, paano naman yung mga sitwasyon na nagnanakaw ng gata sa grocery? Ayun, okay lang sa akin yun, tol. Pero meron No akong- such thing as halfway crook. Sabi Exactly. mo nga. Okay nga lang sa akin yung crook pa rin siya, pero alam ko may purpose yun. Oo, Tol, meron- bakit gatas ang nanakawin ko of all the things na meron doon? Kasi meron kasing nung hindi ko alam kung... Police, Oo, binayaran niya na lang, tapos tinulungan niya. Oo. Kasi Kaya para nga sa sabi ko, anak dapat niya. may level yan ng nagawa eh. Hindi, bakit mo i-death penalty yung nagnakaw ng gatas? Ikulong mo, sige. Parusahan. Ikulong mo, mag-serve siya ng time niya dahil mali talaga yung ginawa niya. Pero kung
pare, ang ninakaw ko lang sa grocery to, gatas, hindi ko hinold up, wala akong kinuwang kahit anong pera. May sense yun eh, di ba? So, ang hirap din Ano yung pinanood nating movie, yung nanay siya na sobrang stress na siya sa buhay niya, tapos nagtatrabaho Straw. na siya. Straw. Ayun, Na parang straw. for example, di naman siya masamang tao. Pero parang parang heist yung ginawa niya sa bank. Yeah. Di naman heist, parang hostage. Hindi nga hinostage yun. Hostage niya. Hindi niya hinostage kasi napagkamalan na kasi siya eh. Na ang gusto lang naman niya, makuha lang yung cheque. pera sa cheque. Ma-withdraw. Tapos ayaw ibigay sa kanya. Wait lang. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang magpasalamat syempre tayo sa Maono Philippines para sa pagpaprovide ng mga microphones na ginagamit natin. Napakagandang microphone. Kung isa kang content creator, pwede mo siya magamit sa mga podcast. O, wag ka na mag-podcast para Oo, punta ka onti na lang kami Ano yun? na nagpa-podcast. Punta ka lang dun sa Reels ko kasi nandun siya. Yes. Meron din sila mga ibang products like yung mga wireless microphone. Ito mismo wireless din to. So, Oo. yeah. May receiver siya na magagamit mo. Anyway, thank you, Maono Philippines. You can check them out sa Facebook at sa mga Orange app, whatever. Yeah. So, back to the ball game. So, para sa akin, tol, pabor ako sa death penalty. Same. Pero ano lang, parang ano ba yan? Yun. With guidelines. Oo, with guidelines. Kasi pangit. Sa ibang bansa, di ba maraming ganun? Na, Saudi, oo, yung Middle East. napag... Diba? Bakit yun hindi nila hindi mapasok ng human rights? Yung may mga bansa pa rin na putang ina. Ang batas namin dito ay pagka mga heinous crime, may death penalty kami. O bakit hindi magalaw ng human rights yun? kasi Ba't hindi ba mapakailaman? dahil siguro... Religion? You think? Oo, feeling ko kasi may part doon na yun talaga. Bakit sa China may death penalty? Wala na anong religion nila? Buddhism. Oh, nasa Buddhism ba yung pagpatay? Wala. O, di ba? Ano ng bansa nila yon? So, bakit hindi mapasok yung... Ewan ko, correct me if I'm wrong, pero hindi ko gets bakit yung iba napapakialaman ng human rights, bakit yung ibang bansa hindi nila kaya? Attorney, paliwanagan mo nga kami sa mga ganyan-ganyan. Ayon Bago ako mabash. Ayon sa Penis Code. Sa Pilipinas kasi, it should be dapat separate yung church tsaka sa Oo. yung state. Tama naman. Kaya lang kasi, majority ng mga Pilipino is... Nasa Pilipinas. Hindi. Yeah. Religyoso. May moral, may morality. Dapat kasi separate yun eh. Tapos yung sinasabi nila, alam mo sa totoo, ako kasi nagtatrabaho sa gobyerno eh. Ang hirap lang na meron kaming kakasuhan na tao na against ang human rights. Kasi hindi namin siya mapasok-pasok sa ano eh. Example, meron kaming kaso ngayon, may nasa kaso ko dati na kaso ng mga leftists. Yung mga rebel group. Leftist. lefties. Leftists. Sorry. Hindi na ako lang. Leftist kasi yun. Sorry. Nalilito lang kami. Okay. Di ba leftist yun? Tuloy mo na. Okay. So ngayon, kasi part of it, kasi dapat pag ano ka doon is under siya ng Anti-Terrorism Act. So dapat may pagpatay, may arson, may mga ginawang or tawag din sedition. Okay. Sedition. So basta it's all about against government. Pag sinasabi kasi naming yung mga pagpatay na yung human rights kasi andyan eh. Baka kasi pinatay lang nila kasi alam mo ganito ganyan. Parang self-defense. Okay. Yun yung mga pinaglalaban ng human rights. So, yun. Meron nga ako, Mahirap lang siya. Pero yun nga lang, naisip ko lang din. Kasi yung international human rights, whatever, kung ano man tawag nila doon, na nanghihimasok sa mga bansa na kumakaso sa mga... Parang yung mga war on drugs natin sa Pilipinas dati. 'Di ba parang nagkaroon ng issue about doon sa war on drugs natin na yung international court about doon sa human rights. Walang due process. Hindi ko alam yung mga ganun eh. Pero ang point ko, bakit napapasok nila
yung mga bansa kagaya ng Pilipinas. Pero yung mga bansa nga na may hanggang ngayon may death penalty, Hindi na naman. dahil ba to may guidelines na sinusunod yung mga bansa na yon o dahil gets mo? Hindi yung war on drugs kasi tol, hindi naman siya death penalty eh. So kumbaga ibang klase naman yun, ibang way naman yun eh. So yun nga lang yung tinatanong ko kung there's such thing na nagpoprotekta ng buhay kahit kriminal at sinasabi nilang may karapatan din, which is oo naman. Pero bakit yun ang biggest question ko. Sana may makapag-correct sa akin o may mag-comment kung bakit yung mga ibang bansa na mayroong death penalty hanggang ngayon hindi naman tayo nakakarinig ng human rights something pero natutuloy pa rin yung execution. Maganda din malaman yan sa comments kasi hindi naman majority, malaking percentage ng audience natin, mga OFW. Yes. So sila yung mas maganda magsabi, mag-compare ng kung ano yung, syempre Pilipino yung mga yan eh. Yes. Tumira, na nag-migrate lang eh, di ba? So sila yung makapagsabi kung how is it in Japan, for example, kung ano sa Saudi, kung saan pang mga OFW na audience natin dyan. So, Saudi ba may death penalty? Meron. Malala din doon. Oo. Pero yun, siguro kaya hindi mapasok. Para kasi ang Saudi is an Arabic country, mga Islam sila dyan, Oo, di ba? tapos hindi Feeling ko, yata sila- siya ng religion nila eh. Hindi yata sila part ng ng ICC. Now I get it. So you're telling me, kaya wala silang say dun sa mga ganong bansa kasi hindi part ng coalition nila Ng ICC. ng yung International Criminal Court. Oh, ayun. Yun yung sumagot sa tanong ko. So pati China hindi rin Hindi. We're in fact against ang China doon sa ICC. sa ICC. Kumbaga, batas namin, bansa namin, wag niyong pakialaman. Tsaka, Galing. communist country ang ang China. Kaya. So like, kagaya nung sa Saudi, wala sila sa ICC, meron silang sariling batas. Na backed up ng religion nila, let's say. Tapos sa China, communism sila. Communism, no? Kaya pala people's, People Communist Party. Basta pa ganun. So, kaya hindi napapakailaman ng ICC. So, ang Pilipinas, part ng ICC. Part ng ICC ang Pilipinas, kaya lang, since nag-withdraw na tayo back then, dapat wala na silang dito sa Pilipinas. Tsaka, pero in general kasi, papasok lang dapat yung ICC pagpatay yung justice system ng isang bansa. Hindi naman patay yung justice system natin Which is Pero yun- fucked up. Which is yun yung arguments ngayon sa nangyayari sa Pilipinas. Ang claim nila, ang claim ng nagpadala doon sa ICC is ba't nyo naman papuntahin doon running naman yung justice system natin. Okay. So, ngayon lang nagme-make sense sa akin lahat. Kaya maraming kumukontra doon sa pagpapalipad kay Duterte sa The Hague. Dapat hindi kontrolado ng ICC kasi meron tayong justice system na umiiral. Kaya marami palang lumalaban. Nagagalit. Okay na. Dapat ganun. Yun yung... Inang hirap kasi pag wala ka alam talaga masyado sa politika. Alam mo yung parang ayaw mo makialam. Yung sobrang gulo. Pero, makakapasok ka pa rin dun sa iniisip mo kung bakit ganito. Pero again, mahirap din magsalita kasi ito, for example, problema sa Pilipinas, nagkakaroon ng division dahil sa kanya-kanyang opinion. Political perspective. Yeah. Alam mo kung walang ganun sa internet, yung parang kinakancel ka ng mga tao just because you have your own opinion on certain things, hindi mahirap magbigay ng opinion eh. Kasi technically, at the end of the day, opinion lang naman yun eh. And everybody's entitled sa mga kanya-kanyang opinion. Pero ang nangyayari ngayon, fellow people, countrymen, sinasilence din nila yung mga hindi sang-ayon sa opinion nila. Tas meron din na vlogger na ang content niya is yung topic political. Okay. Tapos nito lang kagabi lang pinasok. Seryoso? Pinasok sa bahay. Kalokohan din yun eh. Babae yun na. Babae. Anti-DDS ata yun. Basta parang hindi ko alam kung not to side with kung anumang grupo ng mga politicians yan. Wala tayong pakialam dun. Pero again, pro Pilipinas tayo. Pero again, just because someone is speaking about
on her own opinion sa political views niya, bakit umabot sa Pero- point na kailangan Pero wait kapasukan? lang, baka hindi pa naman tayo sure kung dahil hindi, ba yun doon. nga, yun nga. Oo. Sabi ko, hindi rin tayo sure kung nagbibigay lang ba talaga siya ng opinion niya in general o talagang may kinakampihan din eh. Kasi doon nagkakaroon ng chaos eh. Pagka ang isang tao may kinakampihan na side, nakakalaban niya yung mga kabilang side. Oo. Ako naman, baka hindi rin natin sure kung dahil ba sa politika kaya siya Again, di ko nabaril. rin naman kilala Kasi yun eh. hindi ko pa... Okay, oo. okay. So tinag lang siya na may isang vlogger na may isang political Oo, na vlogger na pro- pinatay. oo. Oo, ganun. Exactly. Yung pag-caption pa lang ng news na ganun, bias na agad yun eh. Oo. Eh paano kung hinold up lang talaga yung pinasok lang yung bahay Oo. niya? Yun. Ayun, Diba? possible din. So, kagaya ko, nabiktima ako ng based on the caption itself ng balita. Alam mo yan, minsan din kasi isa sa mga big problems Yeah. is yung yung media din eh. Oo. Kasi it's a powerful instrument Oo. para isway yung tao sa kung ano yung propagandang ginagawa Dapat nila. pinapangalanan niyo yung mga... Ito, for example, bleep! Oh, ayun. Ako Putang lang ina nag-bleep. mo ikaw mag-edit niyan ha. Hindi, pero yun nga, yung point ko, in reality, marami tayong kanya-kanya opinion. Hindi lang siya madali i-share kasi, alam niyo yun, we did this podcast just for the sake na, alam mo yun, may i-share lang din natin sa tao yung kung ano yung usual na ginagawa natin pang araw-araw, kwentuhan natin sa mga tumatambay. Hindi, alam niyo ba, ginawa namin tong podcast na to at nag-usap-usap kami bago pa kami magsimula way back noong mga 7 years ago. Wow. Nag-usap-usap kami, sabi ko, as much as possible, walang politikang usapan. Pero tol, kaya lang naman tayo minsan napupunta sa path ng politics dahil yung gulo sa Pilipinas na yung nangyayari. So, Diba? we are in a crazy phase ngayon Sobra, na nangyayari. Tapos kanina, may nabasa ako, bago tayo, nung nagsiset up kayo, di ba yung pinakita ko sa'yo, may isang babae na susunduin lang yung pamangkin niya sa school na dinukot at hinold up. Paano dukot? Parang isinakay siya dun sa SUV yun, di ba? Yung kanina. Dinukot siya. Yung babae? Oo. Okay. Hindi pa niya kasama yung pamangkin niya. Hindi ko alam, pero malamang hindi pa kasi sasabihin yun sa news eh kung nasa caption kasi dinukot daw yung babae na nagsusundo lang ng pamangkin. Diba? Parang ganun. Ito nga, may binalita nung kahapon lang. Nakita niyo ba yung babaeng hinahabol yung jeep tapos nagulungan ng truck? Yung truck. Doon yun sa inyo. Sa amin yun, sa kanto lang. Sa Pure Gold ba to? Sa Pure, yung Osmeña niya. Oo. Doon lang yun, sa Sa amin. intersection? Oo, intersection. Inang wild nun, no? Oo. Hindi, parang yung jeep kasi may humahabol na lalaki, parang may kaaway sa loob. Tapos siguro kasama niya yung Babae. humabol. Nabundol nung truck. Grabe, no? Pero ito yun, Inang ina. may isang media channel na sinasabi, tinadyakan daw yung babae from Palabas ng inside jeep? the jeep para palabas ng jeep. Pero so hindi siya tumakbo? Wait, Yung video, hindi ganun eh. ang point ko is laging two sides of the story. Merong media na dahil sa caption niya, persuade niya yung mga audience na itong media outlet na to na mapapaniwala niyang kaya nangyari yun dahil sinipa yung babae palabas ng jeep. Yung isang media outlet naman, ang sinasabi, binubuli daw nila, mga grupo daw yon, mga lalaki, tsaka yung isang babae, grupo daw sila na parang kinukulit yung driver ng jeep. Okay. Alam, may mga ganun naman talaga. Minsan makikita, may mga sumasakay ng jeep para manggulo. Yun yung mga ganun kayo nung bata kayo eh. Wow. Pero yung point ko, sinasabi naman ng kabilang media outlet, ginugulo daw na itong grupong kabataan yung driver tsaka yung asawa yata ng driver. Nakalimutan ko eh. So technically, two different captions, two different media outlets. Kanino ka maniniwala? Pero exactly. Pero if you would look at the bigger picture, paano mangungulit yung driver at saka yung angkas niya kung Nagdadrive? Kung hindi, ibig ko sabihin, pumapasada lang yun eh. Oo. Hindi, kinukulit ng grupong mga kabataan. Yung driver. Oo, yung driver. Ah. Kaya kahit nakastop yung sa part ng driver, ng jeepney driver, ginaw niya pa rin kasi hinahabol siya ng mga kabataan, yung grupo ng babae. Ayun yung sinasabi. Kaya may umahabol na lalaki dun sa likod. Tsaka, kung titignan mo yung video, though zoom in, hindi mo makikita kung may sinipa talaga palabas ng jeep. Pero most likely, parang umahabol din yung babae. Parang ganun yung Humahabol dating din siya eh. Parang humahabol. Oo. So, ngayon, parang ang sinasabi, 18 yata, 17
yung edad. Parang ganun. Nung babaeng namatay? Anong lalaki? 28 yung babae. 28 years old. may napatay din ba lalaki? Hindi, babae lang. Babae lang, yung nasagasaan ng Oo. truck. Yung durug-durug siya doon. Oo. Pero nagsalita yung driver hindi naman daw niya sadya. Hindi naman talaga sadya Oo. Kasi bakit ka tatakbo sa Pero intersection? kulong siya. Oo. Oo. kulong siya. Yun yung isa sa mga bagay na fucked up Injustice. sa justice ng Pilipinas Kasi nag-go yung jeep. Hindi. Dahil stop Napatay niyo yung tao. Napatay Hindi naman siya ng- nakabangga, Ay, yung hindi, truck. yung truck. Yung Yung truck truck na, na. yung driver. nakasuhan. Yung truck yun na ano. Pero dapat, kasi nakastop di ba? Ah. Nakastop So I think Hindi, kaya naka-go. Naka-go yung Go yun. sa part ng truck. Tuloy-tuloy. Hindi, sa part nga ng truck. Oo, naka-go. Pero nga, yung galing dun sa jeep, nakastop Oo, naka-stop yung sa jeep. So feeling Ginaw ko, lang ng jeep. nagkakagulo na, kaya tinakbo nung jeep para hindi siya hindi sila Mahabol. masaktan, hindi sila Mm. mabugbog. So, yun yung sinasabi ko na hard evidence yun technically. Tol, nakago kami. Biglang may tumawid dyan. Napatay kita. Nasagasaan kita. Hindi ko naman sinasadya. Kasi dapat nga, wala ka dyan in the first Oo. place Makukulong ako. Makukulong siya. Di ba? Makukulong siya. Pero pwede rin madismiss yun. madismiss talaga yun. Madidismiss. Pero kasi, dahil sa due process, makukulong muna siya. Kulong muna siya. Protocol lang, no? Protocol. Pero abala yun. Oo. Abala. Oo. Tapos record pa. Ang Ano talaga hassle. broken talaga ang ang law or system Kasi Tol, kung may gagawin kang batas sa Pilipinas, ano yun? kung may gagawin akong batas sa Pilipinas, hirap Or sagutin kung, yun, kung hindi may gagawin, kung may i-enhance ka, kung may i-revise ka, Revise. more on traffic talaga Ayun, Bakit? sa crime wala akong maiisip Pero sa Dapat sa ano? crime nga hindi, yung traffic kasi yung talagang gusto kong solusyon. pwede ka mag-apply sa MMDA. Napag-usapan na natin kasi yung mga previous episodes, yung kung anong i-improve mo sa traffic, yung naalala mo, yung pinag-usapan. Pero kung sa crime, siguro, yun nga, In general na lang, tol. Regardless. regardless sa, Kunwari, kung magiging congressman ka bukas, anong gagawin mong bill? Bill. ikaw muna. Siguro legalization ng vape. Sorry, ang hirap yan, tol Kasi hindi, Mahirap nasa sagutin isang bansa ka na, yung revision pwede. Pero yung maggagawa ka ng sarili mong Hindi. batas, Regardless kung bill or revise. siguro sa revision Sa ako. revision, ano? Yung ganun. Yung, Death. siguro, ibabalik ko yung death penalty talaga. Ako with guidelines. Ganun. Ikaw. Ikaw. Death penalty din ako. Ikaw, attorney. Marami. Sige, Sige, isang, sige. Yeah. sige, isang example. Marami ka nalalaman Pwedeng sa yung criminal injustice, pwede din sa criminal injustice, marami kasing na natatamaan dyan lalo dito sa batas ni Senator yung VAUSI 9262. Ay, oo. So, Si Senador. basta yung 9262 na batas, Sorry, hindi ko alam kasi yung 1960 tsaka gusto ko lang malaman sana Violence sino against- Senador sinasabi niya. violence against Yung women. VAUSI. Violence Sino ba na ganun against- nun? Si Senador. Ayaw lang namin magpangalan pero alam niyo na yung sinasabi ni attorney. Sige. Parang subjective kasi yung parang one-sided law siya. So kailangan siyang i-revise para naman kasi may mga partner naman na binubugbog Ng din ng babae. babae tapos Oo. siguro out of exhaustion or what not parang napatulan niya na. Ranas ko din So ayun yung ang una siguro kasi majority ngayon lumalapit dahil dun dahil dun na kaso. So kasi Yun yung sandalan, no? oo, parang yun yung ginagamit ng mga babaeng Ito na lang isipin mo, ito, bibigyan ko kayo ng senaryo. Halimbawa, si Tiny, tapos ako. Hindi, ito Bakit na lang, hindi kami kayong dalawa? Kami dalawa na lang. Kami yung best example Kunwari ako, marami akong pinagdadaanan sa buhay, halimbawa. Sobrang, puro problema na iniisip. Tapos may katulad ni Maricar, halimbawa, na walang ibang ginawa kundi, ganito yung pwesto namin, nakaganon siya sa tenga ko, tapos kung ano-ano sinasabi, yung pinoprovoke ka talaga niya. Tapos yung to the point na talagang suntukin mo ako, ganyan-ganyan. Paano kung yung babae kakaprovoke tapos nasampal mo? Diba? Tapos technically, VAUSI yun. Oo, dapat wag Diba? wag Pero gawin. hindi ba Pero sa i-consider... totoong buhay, madaya ang batas sa lalaki. Ayun nga, totoo naman. Pero sa tingin mo ba, mako-consider ng court na
i-consider yung kung bakit nag-lead sa ganon, yung Hindi. root cause. Hindi. Diba? Ang titignan lang nila yung sinampal mo eh. Kaya nga lugi sa batas eh. Assault yun, tol. Ayun nga. Pero Naalala mo nung sinakal mo si Maricar? Tapos tumawa. Gago. alam mo sa history wala pang nasasak ng babae. Hindi, Feelings oo, siguro, tsaka- pero hindi physical. Feeling. Joke lang. Buong buhay ko. Oo. Buong Hindi, buhay tsaka ko. pagkagalito, nag-walk out. Hindi Kasi ako- siyang walk-outer. Hindi ako naipag yung argumento, nakaka-drain yung drama. Tangina, mag-walkout na lang ako. Kunwari nag-away kami, uwi na lang ako. Tangina. Sorry. Tsaka, ang dami din talagang pwedeng baguhin, tol, di ba? Tulad nun, yung sa drugs, sa pagpatay. Ang dami, tol. Pwede ngang baguhin yun para at least mabago din yung bansa. Parang nabago naman din tayo nung sa war on drugs, 2016. Ayoko tignan yung war on drugs as isa sa mga dahilan kung bakit nung term daw ni Duterte mas safe yung Pinas. Hindi ko siya titignan. Pero somehow, bilang Pilipino to hindi dahil kumakampi ako sa DDS or what. Pero nung time na yon, medyo naramdaman ko personally na safe yung Pilipinas. Totoo. Versus yung ngayon. Ito ang maganda sa nung time ni Duterte. Wala akong sides na pinipili o kung ano man. Walang political sides marami akong tropang mga polis din, mga kababata ko. Sila mismo nagsasabi din sa akin, nung panahon daw ni Duterte, takot talaga sila mga polis. May fear. Hindi kagaya ng... Kasi marami din tarantadong polis eh. Pero aminin natin, kahit maganda siya, in a way, meron pa rin naabuso. Oo. May umabuso, naman, umabuso pa rin. naman. Meron talagang umabuso. Yun nga no. Dapat ang tao talaga, Pero- Lagi kailangan talaga nila panoorin yung Pero Daredevil. ang ganda nung sinabi niya dati, I don't care about human rights. And then, you Human care, lives. you care about human You care rights. about I care but about human lives. Human Oo. lives. Human lives yun. Maganda rin. Maganda din yung content. Pero yun nga, somehow, naabuso rin. At saka may mga sumobra rin talaga. Tsaka minsan, halimbawa, kung wag na natin pag-usapan yung presidency. Pag-usapan natin CEO ng company. Halimbawa, ito, CEO ng company. Mga tao mo, sabihin natin meron kang 10 staff. Tapos, yung dalawa doon, palpak talaga. Eh, di sasabihin ko sa kanila, staff na. Staff na. pero yung point ko, parang hindi mo din sobrang kontrolado lahat ng ginagawa nila kasi they have their own responsibilities They have their own role sa company, di ba? Na technically, kung anong gagawin nila, magre-reflect din talaga sa'yo. Di ba? So, Totoo. same thing with the government, with the presidency. Siyempre, buong Pilipinas yung hawak mo. Hindi mo matututukan yung mayor sa ganitong lugar. Tama naman, sa ganyan. tama rin. So, kung may kalokohan to, mahirap matrace back kaagad kung ano ba talaga. Ng agad-agaran. Oo. Kaya, I think it's too much of a responsibility din para sa president na tutukan lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga, meron ka mga galamay eh. Kaya Pero nga at the may same mga time, cabinet secretary. ayun nga eh. Pero again, paano kung yung mga galamay mo, may mga bulok dyan? Kaya nga may kasabihan, di ba? Pag may bulok na sanga, Tanga. ano ba? Yung kamatis na bulok, ihalo mo sa mga fresh na kamatis, mabubulok. Ano sanga? Ang sanga-sanga mo. Putulin mo yung sanga. Di ba? Oo, Parang putulin. ganon. Ay, yung kakasabi, di ba? So, yung pinaka-point ko... May kakaiba kang idiom, Hindi, puputulin yung sanga, di ba? Oh, yeah. Ayun nga. Para hindi kumalat kumalat. yung pagkabulok sa buong puno. Oo, wag mo nang palalain. Pero yung idea nandun. Ayun yung point ko. Sabi mo, nagets mo naman ako eh. Nagets mo naman ako eh. Alright. Okay. Pero tol, sa tingin niyo ba na yung mga nangyayaring krimen sa bansa ngayon, lalong patayan, nakawan, tingin nyo, part of it is yung inflation? Minsan. Siguro. Parang, oo din. Kasi, Malalim yan, pero... Depende. Depende Ito sa... na lang, putang ina, kung mataas yung inflation, tapos putang ina, gusto mo pa mag-drugs, Hindi yun eh. gagastos ka pa ng pera sa drugs. Kulay kaso nga addict ka nga eh. Pero sabi nga nila, puta, magpapatalo ka sa drug addict. Siya nakakagawa ng paraan pang Hindi. pang-bisyo. Ikaw, hindi ka makagawa ng paraan Hindi lang sa ilabas natin yung drugs dito. Sa mga normal na nangyayari sa bansa. Example, yung nagmamahal Hold yung up. mga
nagmamahal yung mga bilihin. Tapos, yun na, ang iba nagli-lead into Robbery. pagnanakaw, Ayun, hold pwedeng part of it. Pero, dun lang sa area na yun. lalo kuryente, pukin. Paano, anong kinalaman ng inflation sa grape? Oo. Di ba? yun. Dahil mahal na yung mga prostitute? Tsaka ano Di ba? Mali eh. Siguro doon lang sa part ng theft. Tsaka ito, na I would say. tanggapin nyo hindi, malaking percentage ng mga kriminal nagda-drugs. Totoo, Oo. kasi wala namang matinong tao Tao na, na gagawa ng hindi gagawa maganda. ng hindi maganda. Kasi natatakot yan eh. So, ayun yung point ko. Yung malaking effect din talaga yung drugs na to the point na nakakaisip kang gumawa ng mali. Kasi yun naman din talaga ginagawa ng drugs eh. Tama. Hindi. Pero meron din talaga mga kriminal na hindi nagda-drugs. Sober pa nga yung iba eh. Oo. Criminal eh. Di ba? Yung mga hire. Yung mga hinahire. Mga hair killer. Oo. Meron pang hired hold-upper. Oh, wala. Hold upin mo si Chris Delano. Ano, parang Pero- nakakatakot yung Pero paligid ito ko. nangyari to recently lang nung around, nakwento ko to sa iyo eh. Hindi ko alam. Yung summer in Manila, tol, parang na ano lang ako kasi kaibigan ko kasi yon, yung kaibigan ko na yun na babae. Yung pinuntahan mo nung madaling araw. Oo, yung nabangga ako. Kala mo iyot na? Hindi, ulol. Okay, go. Hindi, nangyari kasi noon, ang nangyari is, meron kasi siyang sakit. Ngayon, from ano kasi siya? Grabe yun. Gusto, pakinggan nyo. From Tugigaraw. Ngayon, nung kasi parang somewhere in Manila yung hospital na parang o-operationan kasi siya. Ngayon, tol, nag-withdraw siya doon somewhere in Manila para doon sa operation niya. Best mo sabihin nyo somewhere in Manila. Summer in Manila. Oo. Sa Makati, di ba? Hindi, Manila. Sa Maynila mismo. Manila. okay. Ngayon, nag-withdraw siya tapos yung pera na yon is parang pinagpaguran niya yon para mabuhay siya. Para maoperahan siya, para gumaling siya sa sakit niya. Ngayon, putang ina, hinold up siya paglabas. Tol, 250,000 yung natangay sa kanya. Tapos tangina, sabi ko, tanginang mga to, hindi siya mamamatay sa sakit niya, kundi mamamatay siya sa hold up ang putang ina. Tapos tangina, sabi ko nga, meron akong kinausap doon na politiko sa Manila. Sabi ko, dapat may ibalik yung police visibility. Kasi, ano eh. Meron namang police visibility. Kulang lang. Kulang. Mas dagdagan pa Tol, siguro yung mga hindi rumoronda. ako- Sa Manila, ang dami. Tol, hindi. Ba't iba yung mga ano ngayon? Kasi dati yung mga police, ang dami nagkalat lang. Kalat. Oo, nagkalat Kaya ngayon. takot yung mga tao. Oo. Sa lugar namin, puro police talaga. Ang punto ko lang doon kasi Hindi ako nagre-react ha. Binibring up mo yung lugar mo, di okay. Kumbaga, good for you guys. Hindi, pero ang daming pulis sa kanila lagi. Inaabangan siya. Sa inyo, sa inyo ba? Sa amin. Puro sheriff doon eh, no? Hindi, wala. Mga nakakabayo pa. Tsaka ano, pagka, di ba wala na masyadong tao pagka mga alas 7? Sa inyo? Sa inyo? Oo, wala na. Okay, 5:30 pa lang, wala nang tao sa inyo eh. Di ba? No? Katulad dito sa Marikina, mga gabi, 10 or mga madaling araw, may mga police checkpoint eh. Hindi ko lang alam sa ibang lugar. Tsaka dati talaga yung ano tawag dito, yung... Tingin ko kasi, teka lang. Tingin ko kasi kung may Sige. kung may police visibility, siguro malesen yung Oo hold-upan naman, doon sa syempre. pukin ng inang lugar na yun. Syempre. Putang ina. Pero ito rin, alam din nila kung saan sila hindi dadaan. Alam nila kung saan sila mga hold up. Alam mo, kahit may police visibility, hindi naman lahat ng lugar, bawat corners Sulok. ng... Kaya nga sinabi ko, dagdagan eh. Oo. Mas damihan nila yung police visibility. Pero ang daming police. ang mga kriminal Ang daming madidiskarte yan. Alam din nila talaga. Lagi may blind spot. Lagi may area na... Ito na nga lang eh. Pero babasagin pa rin kita dyan. Naniniwala ako dyan sa sinasabi mo. Pero kung talagang dadamihan nila, mas magkakaroon ng chance ang putang ina. Yung mga escape route ng mga putang inang kriminal na to, mas maaano. Paano dadami kung majority ng mga kabataan ngayon mas gusto mag-content creator na lang kaysa Tangina eh. Joke lang. Pero totoo rin. Paano dadami ang pulis kung yung mga bata ngayon gusto maging rapper? Gumaganda. Siyempre may mga nagkikriminology pa rin. Meron pa Tsaka rin ano naman. din eh. Ito rin makulit yung sa internet. Random na to. Hindi na connected talaga totally. I-connect mo. Sa internet, hindi ko alam kung bakit ginagawan lagi nila ng meme yung mga nagkikriminology.
Hindi lang yung naging Inaasar criminology, nila. Besh. Meron kasing culture sa mga estudyante sa mga universities na kung ano yung course tinitira. Halimbawa, may mga meme for engineering, mga nagsisiman, Hindi, ito mga yung criminology. Mga hindi daw marunong magbasa, mga ganun. Saan yun? Grabe ka naman. Hindi, may mga meme groups. Kasi meron, ayoko na magbanggit ng meme group eh. Pero lagi nilang inaasar yung mga criminology. Hindi ko alam yan. Parang Na hindi ko nakikita. parang hindi Ang na nakikita ko make sense. madalas yung mga sa seaman eh. Oo, ako din Yung mga same ganun. man. Kasi ako, halimbawa, may dalawa akong tito na polis. Pero puta, sobrang talino ng dalawang yun. Hindi siya yung parang kung ano yung nababasa kong mga nasa meme Pwede ba groups. natin i-invite sa podcast yung mga tito mong yan? Para... Patay na yun. Ano eh. Ay, talaga ba? Oo, nung COVID. Rest in peace mga tito. Nakikita mo, butang ina to. Magsasalita talaga siya. ng mga Nag-rest in bagay. peace naman ako. Pero yun nga, pero ano Sorry naman yung ano to la. Sorry naman ako sa tito mo. Okay na Ikaw yun. ba? Napatawad mo na ba yung tito mo? Tama. Anyway, pero natatawa din ako sa pang-asar na yun eh. Pero yun nga, saan? isa tito. Baka pag nakilala niya tito ko, baka tangina, pusasang kayo. Alala mo yung tito. Kaya nakakatakot ba tito mo? Ano yun? Hindi, sobrang bait ng tito. Ano yun, parang si mama din yun. Siyempre, kapatid ni mama yun eh. Sobrang laki ng tulong na ginawa sa amin nun. Anong naramdaman niya, Besh, nung tinanggulo sa'yo yun sa battle dati? Wala, natatawa Siya ba yung lang. titong yun? Kung parang sino siya yung titong yun. Hindi, pero siyempre ako, natatawa lang ako. Pero yung, it's really hard at the same time. Kasi, paano naman yung mga talagang biktima ng rape? Nagigets nyo? Totoo. So, parang okay lang napagtawanan ako, pero yung mga biktima, Oo. Tama. alam mo yun, hindi nila nagigets eh, yung Tama. ano eh. Ako sa akin, okay lang naman sa rin yung kasi technically, hindi naman totoo Hindi naman yan nangyari eh. Hindi naman nangyari. Pero yung the fact is, may mga biktima May nangyayari talagang Oh, ganun. so sa tingin nyo, kung okay ako pagtawanan na ni-rape daw, paano naman yung mga talagang na biktima? Yes. Alam niyo Na yun? talagang I wouldn't- naranasan ako nila. kasi kung halimbawa hindi naging angulo sa akin, halimbawa sa'yo naging angulo yun, Okay. I wouldn't even have the second thought para isipin na asarin ka ng ganun kung may mga literal na biktima talaga niyan. Totoo naman. Eto, meron Ano yan? ano nakaraan, meron akong kinuwento dito. Ano lang, nagulat lang din ako. Teka lang, may chocolate ka sa ngipin. Pagka ginawa mong reel yan, tangina may chocolate ka sa ngipin. Meron, di ba, nakaraan, si Sino? Wag na tayo mag-blip Oo. pa. Si Ah, Ha? sino? Si? Sino? Basta mamaya ako na sasabihin. Etong certain... Hindi siya, hindi. Parang hindi na ako magbiblip. papayag. Kasi, Ay, ano ay. Okay. Oo. Basta kilala mo yun niya, wait lang. okay, so someone very close to Maricar. Ikaw na magkanta. Nagulat lang din ako. Sabi niya, sobrang tagal niya nang gustong sabihin sa akin yun. Tapos sinabi niya, alam mo ba, nung 5 years old ako, yung, kapatid ng stepmother ko, meron Hindi, siya... wag mo sabihin ko. Sabihin mo, kasi parang sa'yo nangyari kung may Oo. mag-clip niyan. Oo, tangina. oo. So, yung kapatid ng stepmother niya, may ginagawa sa kanyang hindi maganda. Nung time daw na yon, ang akala daw niya, normal lang yon. Kasi ang sinasabi daw nung lalaki na yon, makakatulong to sa'yo. Ganon. Sinabi niya sobrang ganon. fucked up, diba? Makakatulong to sa'yo. The fuck? Tapos, nasa probinsya noon. Nung nandito na siya sa Manila, meron daw siyang napanood noon. Mga bandang 7 years old na siya. Parang 3 years ginawa sa kanya. 5 years old to 8 years old siya. Tapos, nung nandito na siya sa Manila, meron siyang napanood sa MMK ba o magpakailanman, parang ganun. Tapos nakita niya yung same na ginagawa sa kanya. Tapos doon niya lang daw nalaman nung time na yun na mali pala yun, na masama pala yun. So in Tapos short, hanggang ngayon, nasa isip niya yun. so in short, batang lalaki to, na nung 5 years old siya, yung kapatid ng stepmom niya, pinapasubo sa kanya yung Ganun. Grabe. hanggang 8 years old siya. So syempre, for a kid like that, hindi pa sila aware na tama o mali yun. Yun yung mga hindi deserve mabuhay. Ano, Oo. nagigets At ito mo? pa, yung yung lalaki na yun, nung time na yun, sabi niya nasa 20 to 25 years old. Buhay pa yung hype na yan. Buhay pa. Alam mo kung nasaan? Oo. Sa sabi malayong niya, lugar. oo. Hindi pa ba pwedeng mahabol yun kahit matagal na, attorney?
May prescription period kasi yung Oo batas nga natin. May expiration. Oo. Kung, Ay, ganun? Oo. 10 years, 20 Kaya nga, years. ito yung... Tapos 1 year. ang ano lang sa kanya, syempre wala siyang magulang. Kumbaga parang hanggang ngayon dinamnam niya yun. Tapos nung sinabi niya yun sa akin, lumabas na sa ano. Sobrang fucked up ng Kaya, mundo, tol. kaya ito yung sinasabi ko. Sa akin, okay lang asarin niyo ako sa mga rape na yan. Natatawa ako sa pang-asarin sa akin, hindi totoo. Pero yung the fact is, may mga kakilala. May nangyayaring ganun may talaga. mga nangyayari ganun. May mga kilala talaga Yes, na yes. ganun yung na-experience nila. Baka masakal kita pag narinig kitang inaasar mo ako ng ganyan. Tito. Hindi, ito Kung may nanonood dyan na may... Kasi may mga hater din talaga ako dyan na nagko-comment minsan sa YouTube wala akong problema sabihin mo sa internet yan. Pero kasi isipin mo ang tagal ko ng rapper, tagal ko ng artist. Ni isa beses sa buong buhay ko, walang lumapit sa akin at tinasara ako sa tito-tito na yan. Kasi alam nila hanggang internet lang Pero promise ko sa iyo, pag may isa ako nakilalang ginanyan ako sa harapan ko. Tito. Hindi ikaw. Tangina mo, alam ko naman biruan lang yun Pero yung hindi kita kilala, tapos aasarin ako ng ganon, tangina, mandidilim paningin ko, baka... Mismo. alam mo yun, may mga batang talagang naka-experience niyan. Yeah, so parang sinasabi nilang don't joke around sa isang bagay na talagang nag-exist na nangyayari. Oo. Yung kumbaga, sobrang fucked up in the mind din kayo para mang-asar ng ganyan. Sa akin yun, asarin yun, okay lang, pero Ay, na, besh. wag sa Tama na. personal. Tama na, Kasi, hindi, kawawa yung mga bata. Kung bata yan Totoo naman. Kumbaga, tangina, alam mo yun, inosente yan. Well, let's make it in general. Lahat ng bata, mga babae or lalaki, as long as na nakaka-experience sila ng sexual assault or sexual abuse, mali yun. Mali talaga yun. Mali. So, walang pinagkaiba itong mga nangaasar sa mga ganong isip. Kasi parang kinukonsinti nyo na, alam mo yun, puta, kung sabihin man totoo yung nangyari sa akin, yung Yes, pangasar nila, tangina, then you would have the guts na parang pagtawanan yung isang talagang nangyari. Kung halimbawa Sitwasyon na nangyayari sa Oo. tunay na buhay. Diba? Parang sobrang fucked in the mind ka din kung ganun. Yes. Diba? So, Ay, sobrang... puta, nakakagigil pag, alam mo yun, may ganun nangyayari. Totoo naman. Kaya ito, siguro, ngayon, naglilin na ako sa 80% pro death penalty. Pero alam niyo, sa totoo lang, sobrang fucked up ng Pilipinas ngayon. Sabi ni Jessica Soho sa isang speech niya sa graduation ng isang school, University, parang ang Pilipinas ngayon ay nasa isang, nakalimutan ko yung, hindi siya verbatim ang Pilipinas ngayon ay nasasadlak sa isang sitwasyong nakakaawa. Parang ganun yung context So, pero sa totoong buhay, magiging maayos ang Pilipinas, tol, kung matitikman nila yung mga kape sa Walsi Coffee. Saka mas may enjoy nila yung coffee kung nakasot sila ng Sevenfold Club Yes. na which is I'll see. matatagpuan sa www.sevenfoldclub.com. And I would like to inform you guys na Salute Lifestyle merch is officially in Macau. May store na tayo sa Macau, dyan sa San Malo, sa Ginza Mall. Pumunta lang kayo sa ground floor, hanapin nyo yung TPCM, nandyan yung mga merch. May mga may mga exclusive release kami na pang Macau nyo lang makukuha. And pwede rin kayong kumuha ng mga merch namin sa www.salute-official.com. And dahil dyan, Tsaka nakasale pa lang Sevenfold Club. Punta lang kayo sa website. nagsisale kayo? Ngayon lang. Walang Kasi nabili? may Hindi, kasi kami... Ka na magpaliwanag. Ang ina mo. Uy, medyo napahaba ang kwentuhan At ang tunog na yun ng hudyat para basahin namin ang mga previous comments sa mga previous episodes. Dito ang kada comment. Kada comment, number 1. Mula kay Jeffrey Lindo 7673. Sobrang ganda ng podcast na nagawa nyo last row media. Puta. Mas nakita ko yung softness si Chris Delano at Tiny Montana, and also nakakilala ako ng bagong karakter katulad ni Gabrang at Ma'am Maricar. Ilang beses ko na naulit ang mga videos nyo. Ask ko lang kung paano sizing nyo sa mga merch kasi I am 5'9", 74 kilogram. Baka kasi malaki o maliit ang makuha ko. Ha ha ha. Salute. At pagpatuloy nyo lang ang podcast nyo, please. Kaya pag pumunta ka sa website katulad ng sevenfoldclub.com at salute-official, meron diyang size guide na makikita nyo. So, hindi na kayo mamamroblema kung malaki ba sa inyo, maliit, basta gumamit lang kayo ng Utang.
Diyan tawag doon. Medida. Medida. Gumamit lang kayo ng Medida. Kala ko utak. Pero yeah, pagpunta kayo sa website namin, yung model doon, nakalagay kung ano yung suot niyang size para kung gaano siya kalaki, tsaka kabigat, para at least may idea kayo. Meron ding weight sa inyo. Yes. Pero mas maganda gumamit kayo ng measurement kasi yun yung best way. At utak. Parang yung huwag ka na mag-comment ng how much kung may presyo, parang ganun. Oo, no? So, on to the next. Pero salamat, Kada. At ito ang Kada comment number 2. Mula kay _Seran. Yung manager ko, nahuli ako nakikinig ng podcast nyo habang working hours. Akala ko papagalitan ako. Nakikinig din daw pala siya sa inyo. Ha ha ha. Ayun, Kada, balik ko after break. Inaabangan na niya ako sa pwesto ko para makinig sa inyo. Ha ha. God bless. Kada, keep safe. Hindi ako naniniwala. Ang ina, may trust issues, no? Kada, salamat. Ikamusta mo kami sa manager mo at sana tuloy-tuloy lang ang pakikinig nyo sa amin. Kung ayaw nyo na makinig pa rin kayo sa amin, basta gagalingan mo na lagi sa trabaho para hindi kanya mapagalitan, di ba? Alright. Yeah. At ito ang Kada comment number 3. Mula kay Junger Will Garnes 2055. Pabasa mo yung susunod ka. Solido, parang konkreto. Laging mag-isa ako dito Bilisan mo, sa pag tayo nalobat, tutuktukan kita. Laging mag-isa ako dito sa dorm. Kaya maraming salamat sa inyo dahil may Kada ako online at feeling ko di ako nag-iisa. Ngayon lang ako nag-comment pero since day one ako. Pagpatuloy nyo lang kasi marami kayong natutulungan kagaya ko. Kaya mga pare, pwede pa utang 2K, babayaran ko sa next sahod. Sige. I-send mo na lang yung GCash dun sa... Yes. Sa paki-chat Facebook kay, ni kay Tay. attorney. Ano attorney? Tsaka kahit sa akin, i-message lang nila ako. Tapos isi-send ko sa inyo yung GCash number naman ni Delano para ma-message niya siya. Ipa-forward ko kay Chris. So, huwag kang mag-alala, hindi ka mawawalan. Hindi ka rin magkakaroon. At ito ang Kada comment number 4. Yan na lang. Yung pangalawa. Mula kay Jeffrey. Mula kay Taper La Christian, 8936. Pa-shoutout mga Kada, dati naririnig ko lang kayo sa kapatid ko. Pag nanonood siya ngayon, halos maubos ko na yung episode nyo. Solid shoutout sa utol ko, Miko. Lobat. Shoutout, Saan Lobat. natapos? Ito, Ayun, lang. yung Miko. So, ito rolling pa yan. Mga Kada, papalit lang kami ng battery. And we're back. Yeah. Okay. Patuloy mo na lang. Huwag ka na mag-we're back. Okay. Mula kay Taper La Christian, 8936. Pa-shoutout mga Kada, dati naririnig ko lang kayo sa kapatid ko. Pag nanonood siya ngayon, halos maubos ko na yung episode nyo. Solid shoutout sa utol ko, Miko. Shoutout kay Miko. Crazy Mix ba to? So shoutout sa'yo, Tol, at sa kapatid mo. Mag-recruit ka pa ng ibang family members para manood ng Kada Kwento. Kasi the family that watches together stays together. At ito ang Kada comment number 5. Mula kay Espresso 9817. Dati kung hindi trip character ni Chris way back Flip Top Days, also Tiny. But this podcast ang nagbago ng kung anong character nila both for me. Sana I can meet you all pagbalik ng Pinas. Same vibes, hip-hop, streetwear. Love you from Abu Dhabi. Love from Abu Dhabi pala. Love you no? Shoutout sa'yo, Tol. Mag-ingat ka dyan sa bansa na yan. Kamusta mo kami sa lahat ng mga Russian and Moroccan? Sana masaya ka palagi. Uy, may nagsiselfie si Gedli. Podcaster! Di ba Noli Di Castro? Tsaka ang ganda ng gupit ni Jibber Totoo. ngayon. Hindi na pang ano. Binago niya ang niya. Hindi, ito guys niloko kasi si attorney. Sabi ko kamukha niya si Unga Ayala. Nagpatanggal siya ng long back. So, hindi na siya, wala nang Unga Ayala ngayon. Dinky 2 na, Dinky 2. Dinky 2. At yun ang Kada comments. Dinky Doo. Yun, napasarap ang usapan natin. Nalobat tayo. Natuktukan ko tuloy si Maricar. Ang bagal kasi magbasa eh. Mula kay Jeffrey. So, syempre, gusto lang namin magpasalamat sa Walsi Coffee para sa
Place to be. napakaangas na lugar at napakasarap ng mga drinks. Dapat matikman nyo to para hindi na magkagulo ang Pilipinas. At salamat syempre sa Jaja's Eatery sa pagbibigay ng masarap na mga Lunch. pagkain sa atin kanina. Kaya lang kami nagpa-podcast kasi wala kaming pambiling pagkain eh. Oo. Para, Tsaka umaasa kami para sa mga... makakain kami ng libre kay Tama. Jaja's Eatery. Magdi-dinner pa rin tayo kay Jaja mamaya daw eh. Andyan ba siya? Kanina. So, ayun. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa Kada Kwento Podcast. Kami ang Last Room Media. Ako si Tiny Montana. Maricar? Chris Delano. At ang guest natin, si Jeffrey. Sa ngalan ni Gabrang na busy ngayon. Amen. Nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Kwento Podcast. Podcast. Let's get it.